Para sa lahat ng mga iPhone users dyan, dapat alam nyo to. Kung meron kang iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro at 15 Pro Max, ay napapansin mo malakas mag-consume ng battery ang iPhone mo, well, eto ang dapat mong gawin. Punta ka sa settings, tapos hanapin mo yung display and brightness, and then scroll all the way down, makikita mo dyan yung always on display. I-off mo lang yung show wallpaper tsaka yung show notifications. And leave always on display on para ang makita mo lang sa screen is yung mismong clock lang tsaka yung kanyang date and then yung widgets niya lang. So sa paraan na to, mas mapapahina yung battery consumption ng iPhone mo kasi wala na siyang naka-display dyan na wallpaper. Naka always on display lang siya with the clock, widget, pati na rin ng kanyang date. Isa pang tip para hindi mabilis malobat yung mga iPhones niyo is kailangan yung background wallpaper nyo is medyo dark yung kanyang color. Kumbaga, dominant yung black point, hindi yung white point. Kitang-kita nyo naman dito sa home screen ko, halos all black talaga siya or dominant yung black point. So what I'm trying to say is, pumili kayo ng wallpaper na mas dominant yung black point or yung dark colors, like this one. Pangalawang tip na maaring hindi pa alam ng mga bagong users ng iPhones dyan is yung back tap. Like for example, dito sa aking iPhone 15 Pro, i-double tap ko lang sa likuran and magsi-screenshot na kagad siya. Kapag triple tap naman, mag-open siya ng camera. So paano ba gawin ito? Punta na kayo sa settings, tapos hanapin nyo lang yung accessibility and then tap on touch. And then, swipe all the way down lang hanggang sa makita nyo yung back tap. I-on nyo lang yung back tap, tapos mag-assign na kayo dyan ng shortcut na gusto ninyo. Like for example, dito sa akin, double tap, screenshot. Dito naman sa triple tap is yung kanyang camera. Kapag i-click nyo yan, marami pa siyang mga shortcuts na pwedeng gawin. Depende na nga lang sa inyo kung alin yung mga shortcuts na gusto ninyo. Third tip para sa mga iPhone users, lalong-lalo na kung baguhan pa lang kayo sa iOS devices. Ang pinakamabilis para mag-switch between apps kung meron kayong bubuksan na application is mag-swipe left lang po kayo sa pinakababa na part ng screen. So eto ang gagawin ninyo. Swipe lang left to right dito sa pinaka-lower part ng screen ninyo. So makikita nyo guys, super bilis talagang mag-switch ng apps kapag ganito nyo lang gagawin. Unlike dati na kailangan pa nating iswipe all the way up para makapag-switch tayo ng mga applications. Pero ngayon guys, meron ng shortcut na ginawa si Apple para sa mga iPhones or even sa mga iPads. Swipe nyo lang all the way to the right guys. Ayan. Papalitan niyo yung mga applications na nabuksan nyo na. So, mas mabilis na yung pag-switch between apps sa pamamagitan nito. So, anyway guys, I hope na meron kang natutunan dito sa ating iPhone tips. If you want more videos like this, you can follow me here guys. I-press nyo lang yung plus button dyan para ma-update kayo kapag nag-upload na naman ako ng mga iPhone tips para sa inyo. This is me, your tech guy, Kuya Jude. And yeah, thank you so much for watching and see you guys on the next video. Bye and peace.